hindi po personalan ng ating ginagawang pagbubunyag, kundi ang mga mali-maling turo at aral po ng kapatid na Eranio Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan po ng Iglesia ni Cristo ang nagsasabi, nagpapatunay, hindi matino ang lahat ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo. Ano ang sulat sa akin isang kapatid? Baka gusto niyo ipabasa ko sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa po akong nakikitang matino na manggagawa sa kasaysayan ng buhay ko. Lahat ko, puro tiwali. Masakit na salita, nasaktan ako sapagkat ako'y manggagawa rin. Pero hindi ko masita yung kapatid sapagkat alam kong nagsasabi siya. Kung hindi ba buong-buo na katotohanan nagsasalita siya ng totoo. Yan ang buong giting na sinabi ng tagapamahalang pangkalahatan na konsentidor sa kanyang mga manggagawa sa paggawa ng masama. Kaya ang tanong ko po, sino po ang tinutukoy ng ating tagapamahalang pangkalahatan nang sabihin niyang walang matino, sinungaling ang lahat at nagpapabaya sa iglesia? Ang tinutukoy ng kapatid na Eranio Manalo doon, kabuuan yon ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo. Nakita nyo, napakarami ng anomalya, napakaraming mga tiwalik na ginagawa po ngayon sa iglesia. Masakit na salita, nasaktan ako sapagkat ako'y manggagawa rin. Meaning, manloloko ako. Yun ang katumbas po nun eh. Doon sa kanyang pahayag na yun, inaamin ba niya o hindi niya inaamin na kasama siya doon sa mga manloloko? Aminado, kaya siya nga unang magpapasabog eh. At dati na po niyang inaamin na talagang kung susuriin natin yung kanyang mga sinasabi, ginagawa po niya yung pandaraya, yung panloloko. Laganap siya kung saan-saan. Maski sa Maynila, ang mga manggagawa rito magdaraya. Nakahilera at paiba-iba ang mga luxury cars. Ang kanilang mga asawa ay mga signature, ang mga suot ng mga damit. Doon po makikita na ninyo ang korupsyon. Pinapag-aabuloy na, minumulestya pa. Ganun po. Yan, nagpapakasasasin na ngayon. Wala nang nagkaroon ng takot sa Diyos na kahit isa para tumayo at manindigan sa panig ng katwiran. Lahat manglulupig na ng katwiran. Bakit? Sweldo ang hinahanap. Yung tulong niya, yung bahay niya, yung kasaganaan niya, ang tinatamasan niya. Pero ang iglesia ayaw na niyang pagsilbihan ng totoo. Panubha po ng panubha ang mga katiwalian, lalo na po sa pananalapi. Ang pananamantala po, hayag na makikita sa mga pamamaraan po nila, sa mga di umano'y pagsasaayos ng mga tanggapan, ang paglapastangan maging sa nag-iisang natitirang anak ng sugo, ang kapatid na Bienvenido G. Manalo. Ang manipulasyon sa mga nasasaklaw ng kanilang tanggapan, ang Engineering and Construction Department, para lamang bigyang daan ang maraming anomalya. Kaya sabi ko sa Diyos, napakarami ho namang dapat bahaing manggagawa. Bakit hindi mo siyang binaha? Para malipol ang mga tampalasang taong ito. Nadaig pa ang kasalanan ni Judas, iisang mestro ay pinagkanulo. Iisang nagkanulo sa panahon ni Kristo. Pero ngayon, lahat ng manggagawa nagkakaisa, ipagkanulo Diyos. Mahilig sa pagpapalusot yun eh. Hindi aamin eh. Alam niyo si Satanas aamin sa kasalanan, itong puno hindi eh. Ngayon, kung ang isang manggagawa, mga kapatid, sinungaling, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa, kakampi sa katiwalian, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa, siya pang nagtuturo ng katiwalian, lalong masamang manggagawa ito. Wala nang sariling paninindigan, ay siya pang kasangkapan ng Diablo. Sino ho yung ganyang manggagawa? Maraming manggagawa natin, halos lahat. Ganyan. Talagang napakakapal eh. Ang kapal. Adobe, ang kapal. Hindi lang yun ang napansin ko, kapatid ng Michael. Ano po? Pag ito pala nang hihingi, nagbibilihin siya, o kaya nangungutong doon sa kanyang mga miyembro, ang baba-baba ng boses eh. Mga kapatid, tumulong kayo sa akin. Parang pulubing, nagmamakaawang, namamalimos. Opo.